ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang kailan ka nga ba magiging pangalawa sa taong lagi mong inuuna? Hanggang kailan ka papayag na maging isang taong tinatakbuhan lang? Kapag may kailangan siya pero sa dulo ng araw, iba ang kasama niya kapag masaya na siya. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Essie. Sumulat ako sa inyo ngayon para ikwento sana sa inyo ang naging maiksing forever namin ng aking ex-boyfriend na si Jay. Tulad ng mga kakasimulang relasyon, napupuno kami noon ng pagmamahalan at halos ayaw naming malayo sa isa't isa. Updated sa ginagawa ng bawat isa kahit nga magkasama na kami sa trabaho, ay nagte-text pa rin kami at nagkukumustahan kung kaya pa ba ang workload na meron kami sa araw na yon. Ganon kami. Facebook official na kami at syempre ang pinaka-importante sa lahat ay official kami sa pamilya ng bawat isa. Akala ko nga ay talagang forever na ito eh. Akala ko. Kasi maayos naman kaming dalawa, walang naging problema pagdating sa oras dahil marami kami noon para sa isa't isa. Lalo na ako. Handa kong ibigay sa kanya ang lahat ng oras ko. Walang naging problema sa pamilya namin kasi boto sila sa amin. Actually ay sila pa nga itong nagpaplano na para sa future wedding namin. Nakakatawa na nakaka-pressure. Wala rin naging problema na sobrang bigat o walang naging challenges sa relasyon namin na hindi namin nalagpasan dahil sinisiguro ko na hindi kami aabot sa punto na matatalo kami ng mga pagsubok na yon. Bago pa man lumala ang inuupahan na naming pareho ang problema or inuupuan na namin ang mga problema at pinag-uusapang dalawa. Sobrang perfect na nga eh. Inabot na nga kami ng 2 taon sa relasyon pero sobrang gulatan na lang talaga. Noong 2nd year anniversary namin ay may bomba siyang pasabog na mas nakakasorpresa pa kesa sa ginawa kong surprise anniversary date para sa aming dalawa, Papa Dudut. Surprise! Happy anniversary, babe! Essie, sabi ko naman sa'yo. Alam ko sinabi mo na wala nang pa-surprise sa anniversary natin. Pero kasi hindi ako makatiis eh. Patawarin mo na lang ako. Essie, Wait lang, bago ka magalit dyan, tignan mo muna tong hinanda ko. break na tayo. May hinanda akong tinola sa gata ng paborito mo. Essie! Narinig ko. I'm sorry kasi dapat kahapon ko pa sinabi to eh. Kung alam ko lang na maghahanda ka ng ganito, di sana… Bakit? Anong bakit? Bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ngayon pa? Essie, Nakailang esi ka na ngayong gabi. hindi na ako masaya. Paano hindi ka na masaya? Nung Sunday masaya pa tayong dalawa after church, diba? Ano yun? Essie, matagal na akong hindi masaya. Bakit di ka masaya? Sabihin mo kasi hindi ko naman yun nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako masaya. Siguro kasi hindi na kita mahal. Pero mahal kita, Jay. I'm sorry, Essie. Pero hindi na tayo pareho ng nararamdaman ngayon. Ang labo naman, Jay. Akala ko ba walang magbabago? Akala ko rin eh. Paano na to? Pwede pa rin naman natin kainin tong hinanda mong tinola eh. Itong
relasyon at hindi ang lintik na tinola na yan. Hindi ko alam. Hindi ka nalalaban? Hindi na. Ako lalaban pa. Wag na. Please, Jay. Hindi ko na kaya, Essie. Hindi na talaga. Papadudot ako ang nasorpresa noong gabi ng anniversary namin ni Jay. Iyak ako ng iyak na hindi niya ako mapatahan pa. Umalis siya nang hindi nagpapaalam dahil hindi na rin niya alam ang gagawin at makalipas nga ang ilang oras ay tumawag ito para humingi ng sorry sa mga nangyari. Akala ko noon ay makikipagbalikan na ito kasi natauhan na pero hindi, papadudot. Tumawag ito para sabihin na sana ay hindi pa rin kami mag-iwasan. Na sana sa opisina lalo ay makakapag-usap pa rin kami tulad ng dati dahil hindi naman pwedeng mag-isa sa amin na i-give up ang trabaho dahil lang nagkahiwalay kaming dalawa. Na sana'y kahit na hindi na kami magkarelasyon ay matatakbuhan pa rin namin ang isa't isa tulad ng dati. Tulad nung magkaibigan pa lamang kaming dalawa, papadudot. Hindi ko nasabi sa inyo na bago kami maging magkarelasyon ni Jay ay naging mag-best friend kaming dalawa. Since college, takbuhan na namin ang isa't isa lalo na kapag may problema. Lalo na siya. Lagi ang tumatakbo sa akin kapag may kailangang tulong at andon naman ako para saluhin siya. Nasanay siyang ganon sa akin hanggang sa maging kami. Kaya siguro kahit ngayon na magkahiwalay kami ay gusto pa rin itong maging ganon kami sa isa't isa. Takbuhan kapag may problema at pumayag ako rito. Pumayag akong bumalik kami sa pagiging mag-best friend kung ito ang paraan para hindi siya mawala sa akin dahil aaminin ko na hindi pa ako handa na mawala siya. Baka sa ganitong paraan ay bumalik yung nawala niyang feelings. Baka makita niya ang halaga ko. Kaya pumayag ako. Naging best friend niya ulit ako, papadudot. Hello. Essie, gising ka pa ba? Nagising na. Ay naku, sorry talaga Essie kasi… Ano ba yun? Alas 3:30 na ng umaga, oh. Hindi ko kasi matapos tong report na pinapagawa ni boss eh. Di ba para mamaya na yan? Ano nangyari? Kanina ko lang kasi to sinimulan. Akala ko madaling gawin pero hindi naman pala. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan mo naman ako please. Hindi kita kayang tulungan kung over the phone lang, Jay. Di, pumunta ka rito. Sige na Essie, please. Please Essie, please. Ano ba naman, Jay? Mag-alas 4 na eh. Please naman Essie oh. Okay. Bigyan mo ako ng 30 minutes. Pwedeng 20 minutes? Okay. Bigyan mo ako ng 20 minutes para mag-prepare. Ayun, thank you. Thank you Essie, sobrang thank you. Grabe, maaasahan talaga kita sa lahat. Ano pa nga bang silbi ko sa buhay mo, di ba? Ang laki kaya ng silbi mo. Ikaw ang savior ko eh. Araw-araw. Savior. Oh, bakit mo naman tinawanan yung sinabi ko? Hindi ko tinawanan. May naalala lang kasi ako. Hulaan ko. Nung college tayo, yan ang madalas kong sabihin sa'yo kapag ginagawa mo yung assignments ko, lalo na nung ginawa mo yung thesis ko. At marami pang iba. Ay, kaya nga thank you kasi kahit hindi na tayo, nandyan ka pa rin. Masasandalan, maaasahan. Best friend. Sabi naman sa'yo mas maganda na ganito tayo kaysa… Huwag mo na ituloy ang sasabihin mo para maibaba ko na tong phone at makapag-prepare na ako.
Ay, oo nga pala. O paano? See you. See you. Best friend, yan na lamang ako muli sa buhay niya. Takbuhan niya kapag may kailangan o may problema. Para kaming bumalik sa college, ang daming nagsasabi na ang tanga-tanga ko para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Pero kibits balikat na lamang. Hindi kasi nila naiintindihan yung kagustuhan ko na mapalapit lamang kay Jay. Nasanay akong kasama siya at nasanay akong lagi siyang nandyan. Kaya hindi madaling putulin yung naging routine namin. Hindi ko kaya. Kaya naman nakontento ako sa ganito sa pagiging best friend kung eto ang paraan para hindi siya mawala sa akin. Dahil Papa Dudut, aaminin ko, kahit 2 taon nang nakalipas, ay mahal ko pa rin siya. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya siguro dahil ayaw ko naman kasing mag-move on talaga sa kanya. Kasi lagi naman kaming magkasama. At kahit noong nagkaroon na ito ng bagong girlfriend, ay andun pa rin ako sa kanya. Natatakbuhan niya. Kahit ang sakit-sakit na. Andun pa rin ako at umaaktong ayos na ang kahit durog na ako. Dahil alam kong wala ng pag-asang maging kaming dalawa dahil may mahal na siyang iba. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang 5 taon at heto pa rin ako, katrabaho pa rin si Jay. Ginagawa pa rin ang lahat para sa kanya. Nagigising ng sobrang aga kahit sobrang dilim pa para lamang tulungan siya sa trabaho niya na hindi niya maintindihan o hindi niya magawa. Lumipas nga ang 5 taon at heto, nakakasama pa rin niya ako sa inuman kapag masama ang loob niya sa trabaho o kaya ay sa karelasyon niya. Lumipas nga ang 5 taon at heto, mahal ko pa rin siya. Wala pong nagbago. Mahal na mahal ko pa rin siya. Tanga na akong tanga pero hirap talaga akong kalimutan siya. Lalo na't lagi namang kaming magkasama. At dahil nangako ako sa kanya na hindi ako magbabago, na hindi ako iiwas at magiging mag-best friend pa rin kami. Kahit nga noong time na sinabi nito sa akin na engaged na sila ng kanyang girlfriend. Hindi pa rin ako umalis. Nangako pa rin ako na matatakbuhan niya anumang oras niya ako kailangan, Papa Dudut. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Masaya. Masaya kasi ako para sa'yo. Masaya ka ba talaga? Tingnan mo nga, namumugto na yung mga mata mo kay iiyak dyan, oh. Hindi. Ganito lang ako magpakita ng saya. Masaya ako para sa'yo, Jay. Masaya ako na ikakasal ka na. Alam mo, masaya rin ako. Sobra. Siya na yung babaeng pangarap ko eh. Siya na yung gusto kong makasama araw-araw. Alam mo yun? Alam mo ba yung ganong pakiramdam? Alam ko. Sus, alam mo ba talaga? Eh wala kang ang love life ngayon eh. Wala man akong boyfriend ngayon pero naramdaman ko naman yan. Dati. Sa'yo. Bale, wala pa kaming napag-uusapang araw kung kailan mismo yung kasal pero asahan mo, isa ka sa mga unang makakaalam. Naku, kahit wag na, hindi naman ako importante para sa kasal niyo eh. Hindi no, best friend kita. Kailangan nandun ka. Sasabihin ko sa kanya na gawin ka pang ang abay. Wag mong gawin yan. Ayos lang ako kahit nga hindi na ako pumunta eh. Uy, nasaan na yung pangako mo na makakasama kita lagi? Pero kasal mo yun, Jay. Eh ano naman ngayon?
Mahalagang araw yun para sa akin. Dapat nandun ka. Pero kasal mo yun. Ano nga ngayon kung kasal ko yun? Ex mo ko. Best friend na kita ngayon. Ang tagal na nating wala. Lagi na nga tayong magkasama eh. Hindi na tayo naiilang sa isa't isa tulad ng ibang mag-ex dyan. Iba tayo, okay? So dapat pumunta ka. Jay, hindi ko kaya. Bakit? Hindi ko alam. Ay nako, nabigla ka lang siguro. Tara, libre kita ng kape. Tulungan mo na rin ako sa mga dapat tsaka mga hindi ko dapat gawin sa kasal. Okay ba yun? Jay, please. Alam ko na ang gusto mong sabihin. Gusto mo iwasan at layuan mo na ako dahil engaged na ako. Hindi naman ako manhid eh. Hindi naman kasi ang dapat eh. Pero di ko kaya yun. Hindi mo kaya? Oo. Kasi nasanay na ako na nandyan ka. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang araw-araw na wala ka. Pero… ituloy mo pa rin yung pangako mo. Huwag kang mawawala sa tabi ko. Nandyan ka lang para matakbuhan ko. Para matulungan ako. Diyan ka lang. Walang dapat magbago kahit ikasal pa ako. Kahit magkaanak pa ako at magkaapo. Diyan ka lang. Ha? Okay. Yun na nga po ang pinakamasakit na pangakong kailangan kong panindigan. Durog na durog ako nung malaman kong ikakasal na siya. Parang biglang nawala na ako ng pag-asa na magiging kami pa. Kasi nung magkarelasyon pa lamang sila ng girlfriend niya ay okay pa. Pwede pang umasa kasi hindi pa naman sila kasal pero iba na ngayon. Engaged na sila at papunta na doon sa forever nila. Alam ko dapat at pinanindigan ko na lamang yung tumatakbo sa utak ko na dapat ay umiwas na ako kahit na ayaw pa niya. Oras na rin para makapag-move on sa kanya pero hindi ko nagawa. Kasi nung tumingin ako sa mga mata niya noong narinig ko ang mga pakiusap niya na huwag akong mawawala ay para akong natameme. Na dapat na sa tabi lamang niya ako, lahat ng plano ko na lumayo ay nawala at pumayag ako sa kagustuhan niya. Ang mga kung hindi ako aalis. Na forever akong nasa tabi niya at forever niya akong matatakbuhan kapag kailangan niya ng forever best friend. Hindi ko po alam, Papa Dudut, kung hanggang kailan ako masasanay sa ganito. Hindi ko alam kung makaka-move on na ba ako sa kanya at matatanggap na ang katotohanan na mag-best friend na lamang kaming dalawa. Jay! Anong ginagawa mo rito? Pwede bang dito muna ako? Tuloy ka. Ano ba nangyari? Kasi… Yung fiancé mo. Ha? Paano mo nalaman? Kapag ganyan na itsura mo, alam ko nag-away na naman kayo eh. Hindi ko siya maintindihan eh. Ang labo niya. Ang babae kasi, kahit anong gawin mo, hindi mo maiintindihan. Mahalin mo na lang. Pero bakit ikaw naiintindihan ko? Kasi best friend mo ako at matagal na tayo magkakilala. Ang hirap niyang intindihin. Lagi na lang ako yung nag-a-adjust. Paano naman ako? Kailangan ba lagi ako yung may malawak na pangunawa?
Bakit siya hindi niya magawa yun para sa akin? Nagmumukha akong sunod-sunuran sa mga gusto niya eh. Siya lagi yung nasusunod. Para tuloy akong aso. Naiintindihan kita. Naiintindihan kita. Ay, buti ka pa. Ha? Buti ka pa naiintindihan mo ko. Buti ka pa ramdam ko na hindi ako nag-iisa kapag kasama ka. Buti ka pa… Jay, maaayos nyo rin yan. Away lang yan. Pero paulit-ulit na lang kasi. Pag-usapan nyo lang, maayos din yan. Mabuti pa tara na lang dun sa sala at ipagtitimpla kita ng kape. Pag-usapan natin yan hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Ay, salamat Esya. Paulit-ulit ka na lang sa pasasalamat dyan. Ayos lang, gano'n naman talaga eh. Paanong ganun? Ito na yung role ko sa buhay mo. Maging best friend mo. Takbuhan mo nga ako sa lahat, di ba? Di ko alam ang gagawin ko kapag wala ka. Kaya please, Essie. Huwag kang mawawala ah. Oo. Mag-promise ka. Kasi Essie, hindi ko makakayanan ng mag-isa. Kailangan kita. Kailangan kita, Essie. I know. Kape na? Yes, please. Thank you, Essie. Dapat maging masaya ako kapag sinabi niya na kailangan niya ako. Dati masaya ako noon kapag sinasabi niya yon. Kapag nagpapasalamat siya at sinasabi niya na masaya siya na nandun ako lagi para sa kanya. Na walang ibang babaeng kayang gumawa noon kahit pa nga ang GF niya. Hindi kayang gawin ang ginagawa ko. Pero ngayon kapag naririnig ko ang pasasalamat niya sa akin, kapag napapakinggan ko na sinasabi niya na kailangan niya ako, na hindi niya kayang mawala ako ay parang nadudurog ako ng paunti-unti. Kasi alam ko na hanggang doon na lamang yon. Hanggang takbuhan lamang ako kapag may kailangan at problema siya. Hanggang doon lamang ako, hanggang best friend lamang niya ako. Ikakasal na siya, mahal na mahal niya ang babaeng pakakasalan niya at alam ko, kahit ako pa ang takbuhan niya sa lahat ay hindi ako ang babaeng ihaharap niya sa altar. Ang hirap naman ng ganito, Papa Dudut. Sarili kong kwento, sarili kong love story. Pero hindi ako yung leading lady. Sa sarili kong love story ay best friend lamang ang role ko sa buhay ng lalaking pinakamamahal ko. Habang pinagmamasdan ko ang leading man ko na masaya sa pinili niyang leading lady. Sa sarili kong kwento. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay para akong kabit kay Jay. Pero isang kabit na ako lang ang nakakaalam. Yung pinupuntahan niya lagi kapag may problema sila ng fiancé niya at yon ang pinakaayaw ko sa lahat. Nang dahilan kung bakit siya lumalapit sa akin. Parang mas lalo niyang pinaparamdam sa akin na talagang wala na akong dapat pang asahan sa kanya. At ang pinakamasakit pa rito, Papa Dudut, ay wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanya na nasasaktan ako sa ginagawa niyang paglapit at alam kong wala na akong karapatan na sabihin ito sa kanya. Dahil nangako ako na nandito lamang ako para sa kanya kahit sobrang sakit na. Sobrang sakit, Papa Dudut. Hello? Hi Essie, naistorbo ba kita? Hindi naman. Bakit? Wala naman, gusto lang kitang kumustahin. Kumustahin ako? O bakit parang nagulat ka?
Wala lang. Kala ko kasi may kailangan ka eh. Nanibago lang. Grabe naman to. Kinukumusta naman kita kahit wala akong kailangan ah. Bihira. Kaya sorry, nagulat lang. Okay lang naman ako. Ano bang meron? Wala naman. Pwede bang tumawag lang ako kasi gusto kita makausap, ganon? Weird eh. Hindi ako sanay na tumatawag ka na walang kailangan. Uy, nakakasakit ka ng damdamin ha. Kanina kasi sa office napansin ko na parang tulala ka. Tapos tahimik. Di ka nga ata kumain ng lunch eh. Dami lang kasing dami lang ginawa kaya ayun, hindi na nakakain. Tigilan mo nga ako, wala kayang masyadong ganap sa office ngayon. Masama lang siguro yung pakiramdam kasi lately sobra yung puyat ko eh. Aba, mukhang pinariringgan mo ako dyan ah. Bakit naman kita paparinggan? Kasi ako lagi nang pupuyat sa'yo. Ay, teka, parang weird pakinggan yun ah. Ang ibig kong sabihin, napupuyat ka dahil sa katutulong sa akin sa mga take-home ko na trabaho. Sus, wala yun. Ilang years ko na namang ginagawa yan, sanay na ako. Parang masama ata loob mo ah. Pero Essie, sobrang thank you ah. Ano bang nakain mo at ganyan ka ngayon, ha? Wala naman. Bigla lang kasi kitang naisip ngayon. Tapos, naalala ko yung mga pinagdaanan natin nung naging tayong dalawa. Naalala mo nung nag-away tayo dahil nagsiselos ako dun sa isang katrabaho natin? Si Fred? Sus, paano ko makakalimutan yun? Binlock mo pa ako sa Facebook nun sa sobrang selos mo. Pero in-unblock din kita kinagabihan, no? Kasi sabi mo natatakot ka na kapag hindi kita ka-chat, kami ni Alfred yung mag-usap. Praning ka! Sus, ikaw nga rin tong praning eh. Naalala mo si Camille, yung naging kapitbahay ko? Ang tindi kaya ng selos mo dun. Halos araw-araw nasa bahay ka para bakuran ako sa kapitbahay ko na yun. Oy, may dahilan para magselos ako dun sa sakang na yon, ano? Panay kaya pagpapakit niya sa'yo, napapansin ko kaya. Sus, madumi ka lang mag-isip. Di mo lang maamin na selosa ka talaga. Kapal nito, gustong-gusto mo naman na pinagsiselos ako. Ang cute mo kasi pag nagsiselos ka. Tsaka doon ko nararamdaman na ang gwapo ko. Tsaka mahal na mahal mo ako. Kaya pala, ikaw talaga? Sus, ikaw rin naman dyan. Di ba nga nung… Jay? Isang Hawaiian pizza at pa-upgrade na sa pineapple juice yung drinks. No ice please. Ha? Ano sinasabi? Tapos, available ba yung lasagna nyo? Jay, Hindi na. Okay lang. Sige, siguro sa next order ko na lang. ano bang… Okay na yun. Thank you. Bye. Hindi ko alam kung ano yung naging usapan namin yon ni Jay. Kung bakit bigla siyang tumawag at bigla naming pinag-usapan ang nakaraan namin. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Baka kapag nagtuloy-tuloy ay baka maisip niyang mahal niya pa rin ako. Tuwang-tuwa ako noon habang pinag-uusapan ang nakaraan namin, pero nung biglang dumating ang fiancé niya ay bigla siyang nagpanggap na tumatawag sa isang fast food para magpa-deliver ng pagkain at walang sabi-sabing pinatayan ako ng tawag noong papalapit na ang fiancé niya sa kanya. Sobrang mixed signal yon para sa akin. Ano ba talaga? Bakit siya biglang mangungumusta at magbabanggit ng nakaraan namin? Bakit siya biglang magiging sweet tapos bigla ay parang nililihim na niya ako sa kanyang fiancé na dati naman ay hindi niya ginagawa? May mali siya na ba yon sa kanya? Gusto kong pag-usapan namin kung ano ba yung nangyari sa amin, pero pagkatapos noon ng pag-uusap namin yon ay umiwas na ito sa akin at hindi ako manhid para maramdaman yon. Pero sa tingin ko ay maganda na rin yon para maka-move on na rin po ako sa kanya. Baka yun ay hinihintay ko para tuloy na siyang makalimutan kasi hindi ko kayang ako ang magsimulang umiwas sa kanya. Siguro inabot ng 2 linggo ang hindi namin pagkikibuan hanggang sa isang araw ay bigla na lamang itong pumunta sa bahay, Papa Dudut.
Jay, anong ginagawa mo rito? Bakit lagi kayong magkasama ni Pete? Pete, from marketing? Bakit? May ibang Pete ka pa bang nakakasama, ha? Wala. Teka, bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Hindi. Nagtatanong lang ako kasi lagi kayong magkasama eh. Bakit masama ba? Oo! Kasi wala namang koneksyon ng department natin sa kanila. So hindi ko magets kung bakit lagi siyang umaali-aligid sa cubicle mo kapag break. O kaya kapag meron siyang chance. Bakit? Wala ba siyang ibang cubicle na pwedeng puntahan? May tinatanong lang yung tao. Ano yun araw-araw? Oras-oras may tinatanong? Eh si lalaki ako. Alam ko yan. Anong alam mo? Na meron siyang intensyong iba sa'yo. Eh ano naman ngayon? Pareho naman kaming single, wala namang magagalit. Ako? Ako yung magagalit, bakit? O eh bakit ka magagalit? Sino ka ba para kagalitan kung sino man ang lumapit sa akin? Best friend mo ko. Akin ka lang. Best friend ka lang. Yun lang. Ganon din ako sa'yo, best friend mo lang ako. Nangako ka na pwede kitang matakbuhan kahit na anong oras. Kapag kailangan kita, nandun ka. Pero hindi ko pinangako na ikaw lang ang pwedeng tumakbo sa akin kapag may kailangan. So ganun na lang yon. Dalawa kaming pwedeng lumapit sa'yo. Dalawa na kami, ganun. Wala na sa akin ang focus mo. Bakit kailangan mag-focus ako sa'yo? Sino ka ba? Best friend mo nga. Paulit-ulit naman tayo eh. Oo! Uulit-ulitin ko yan hanggang maintindihan mo na best friend ka lang at best friend lang ako at sana alam nating pareho ang limitasyon na yon. Yung pitang bigyan mo ng limitasyon dahil mas nauna ako sa'yo. Nauna ka pero tapos ka na, tandaan mo yan. Wala kang karapatan para pagbawalan ako na lumapit o lapitan ng mga tao kasi hindi mo ko pag-aari. Pero nangako ka. Nangako ka rin naman dati, di ba? Walang iwanan. Tayo lang forever. O asa na yon? Bakit? Ikaw lang ba may karapatang bumali ng pangako? Hindi mo naiintindihan yung punto ko eh. Ikaw ang hindi makaintindi sa sitwasyon natin eh at sa limitasyon natin, Jay, hindi ako. Limitasyon? Walang limitasyon sa atin. Dati siguro oo nung baliw na baliw ako sa'yo pero ngayon, bibigyan ko na ng limitasyon ng sarili ko sa'yo. Bakit? Dahil ba kay Pete? Dahil nakahanap ka na ng ibang matutulungan mo? Ng ibang mamahalin? Ha? Ganun na lang yon? Hindi dahil kay Pete. Dahil sa akin. Pagod na ako. Jay, pagod na ako. Pagod na ako na lagi mo na lang nilalapitan kapag may kailangan ka. Pero anong kapalit doon? Pag-atras ko sa pag-move on. Pagod na ako na maging okay na best friend mo na lang kasi hindi talaga siya okay. Masakit. Masakit ng sobra. Ilang taon na kaya please lang. Hayaan mo naman ako maging masaya ulit. Hayaan mo na lang na makalimutan kita at magpapasalamat ako kung hahayaan mo akong gawin yun, Jay, kasi mahal pa rin kita pero please, tama na. Tama na. Essie! Umalis ka na. Please, umalis ka na. Essie naman, pag-usapan muna natin to. Sandali! Teka! Essie! Essie, ano ba? Essie, buksan mo tong pinto. Kinakausap ko kita. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman kong malaya na ako. Naramdaman ko, Papa Dudut, na makakapagbukas na ako ng panibagong chapter ng buhay ko. Nawala na ang inaakala kong leading man ko. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman ko na may ginawa rin akong tama para sa sarili ko naman. Sobrang sakit na tuluyang ko nang pinutol ang koneksyon namin ni Jay. Pero alam kong mas kailangan ko ang sakit na yon para tuluyan kong maitulak ang sarili ko papunta sa tamang direksyon at sa tamang tao. Alam ko na habang nakadikit ako kay Jay ay nababawasan ang chance na mahanap ko ang totoong leading man ng buhay ko. Kaya nang gabing yon, sinabi ko sa kanya lahat-lahat ng mga tinago kong salita sa loob ng maraming taon. Tinapos ko ang chapter namin ang gabing yon.
At hindi ako nagsisisi na ginawa ko yon dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Nagkaroon ako, Papa Dudut, ng pag-asa na magiging masaya ulit ako. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman ko na tama ang ginawa ko at alam ko ang kasunod nito ay saya na. Saya dahil ilang hakbang na lamang at makikilala ko na ang leading man ng buhay ko. Yung leading man ay tuturing akong leading lady sa kwento naming dalawa. Aabangan ko yon